So hello mga Lods, so ayan for today's video ay usapang investment naman tayo. So ito nga pala mga idol ang aking fish pan sa ngayon at ngayon nga ay May 27, ayan 2025 ay super high tide talaga ng dagat kaya ayan super laki talaga ng dagat ngayon mga idols kaya naman ayan pinabidyohan ko sa aking bantay o sa aking katiwala yung aking fish pan kasi gusto kong makita yung sitwasyon ngayon dahil super high tide talaga mga idols. At ayan kung makikita nyo mga idols, ayan yung pilapil ay halos aapawin na nga talaga siya ng dagat. Ayan no, halos ilang ano na lang talaga, inch na lang. At ayan sabi ko nga ay ikutin ang buong pilapil, ang buong paligid. Ikutin, videohan para makita ko yung sitwasyon dahil syempre bilang isang owner ay nag-aalala tayo dahil baka masira yung pilapil sa sobrang laki ng tubig or dagat. Siyempre yung ating binitawan na puhunan sa sugpo, sa alimango, sa bangos ay masasayang or maano. Kaya kailangan gusto kong makita yung sitwasyon. Kaya ayan mga lods, tingnan nyo. Oh. Ayan, pinaikot ko talaga sa kanila yung buong area, yung buong side ng fish pond. Ayan, kita nyo naman. Ang tubig sa labas ay napakalaki. So, bali, nandito sila sa loob nagsasagwan habang nagbibideo. So, ayan ang mga idol yung nakita nyo sa ibabaw na kakaibang kulay na putik. Ayan po yung tinatawag na pilapil, sampaw. Dahil nung nakaraan, 2 weeks ago ay inapaw siya ng high tide. Kaya naman, pinatrabaho ko siya para pagdating ng time ngayon ay hindi na siya aapawin. So, ayan, tingnan nyo mga lods. Bagong sampaw or bagong ano yan mga lods, bagong trabaho kasi gusto ko hindi aapawin. Kasi ngayon mga idols, May 27, 2.0 yung dagat. So, bukas naman, May 28 ay 2.10 o 200 Gs yung sukat ng dagat. And pangatlong araw, 210 ulit at pang-apat na araw ay 200. So super high tide talaga siya mga loads. Kaya naman ayan, sabi ko ikutin ang buong paligid para makita ko, para makampante naman ako mga idols. Kasi syempre tulad nga sinabi ko bilang owner ay nag-aalala din tayo kung anong mangyayari or sitwasyon sa ating fish pan dahil medyo malaking puhunan ko dyan mga idols kaya kinakabahan ako. Siyempre, binitawan ko dyan ay sugpo, alimango, bangos. At dito naman sa part na dito mga idols, ito yung boundary or division papunta sa kabilang fish pan. So ayan, kung makita nyo mga idols, ayan, patagilid nyo lang ang cellphone nyo para mapanood nyo ng maayos dahil patagilid yung pagkuha ng video ng pamangkin ko. So ayan oh, tingnan nyo, halos aapawin na talaga siya mga idols ng tubig dagat papunta sa kabilang fish pan. Buti na lang, pinatrabaho ko, pinasampawan ko. Ayan, kaya hindi na siya masyado inaapaw. Pero may part pa rin ng mga idol na lumagpas na yung tubig papunta sa kabilang fish pan. Ayan, tingnan nyo, oh. Buti na lang nasampawan ko ng isang dangkal. Pinasampawan ko siya para hindi apawin. Kasi nung nakaraang 2 weeks ago nga ay inapaw talaga yan ng tubig mga idol papunta sa kabilang fish pan. Siyempre, yung mga bangus ko dyan, yung sugpo, alimango ay lilipat sa kabilang fish pan kapag inapaw. So, kaya ayan, gumastos talaga ako mga idol, pinatrabaho ko talaga. Pinasampawan ko para pag dumating yung time na ito, ay hindi na siya masyadong aapawin. So, ayan mga idols, tingnan nyo. Halos aapawin na siya. Di ba oh? So, ayan yung pinatrabaho ko mga idol, isang dangkal. Pinasampawan ko ng panibago para hindi nga apawin. Ngayong parating na May 27, 28, 29, 30. So, 4 na araw talaga mga idol yung malaking tubig or high tide. So, iwan ko sa kabilang fish pa na yan dahil hindi siya nagpapasok ng tubig masyado. Kaya naman, ayan, nakita nyo mga idols, medyo basiyo. Maraming tubig sa akin, kunti yung sa kabilang fish pan dahil hindi siya nagpapasok ng tubig masyado. So, dahil wala siguro siyang puhunan sa sugpo at saka sa limango. So, bilang owner nga mga idol ay ayun, basta nag-aalala ako. Bilang owner, mag-aalala tayo dahil malaking libo-libo yung ating puhunan dyan. At kapag masira yung pilapil ay maaring mawash out yung mga lamang dagat na binitawan natin o pinunuhunan natin. So, ayan po yung division mga idol or boundary papunta sa kabilang
fish pan. So napakahaba at napakalawak ng fish pan na ito mga idol. Actually dalawa ito. Yung isa nandun sa kabila hindi makita sa video dahil ito yung nakaharang yung isang dalawang fish pan nakaharang tapos pang-apat na fish pan sa akin ulit. So hindi na videohan kasi isa lang yung cellphone. Bali dalawang fish pan yan mga idols. So grabe, sobrang laki ng tubig Ay ito naman yung part na to, ito yung sa gilid. Hindi na ito yung boundary. Ito yung sa gilid ng mga idol. Sa main, ang tawag yung main dike. So ayan. Sa labas napakalaking tubig. Ayan grabe. So ayan mga idol, so na sinabi ko, mag-invest tayo para pag dumating yung time na umuwi tayo sa Pilipinas, meron tayong pagkakitaan. So maraming salamat mga lods sa iyong pag-watching at sana po ay matapos yung video na ito para makita nyo yung itsura ng fish pond. Kasi mga idol, ang fish pond ay paiba-iba. May fish pond sa dagat, ay may fish pond naman sa tabang. Yan, tulad ng mga fish pond ng Mahito, ayan, sa tabang po yan. Ito naman yan sa amin, sa probinsya, fish pond sa dagat. So ayan, tingnan nyo mga idols, buti na lang pinasampawan ko dyan ng pilapil dahil kung hindi, I'm sure apaw na naman yan. So for today nga pala mga idol, May 27 ay 2.0 yung tube in dagat, ang sukat ng dagat. At bukas mas malaki kasi 2.10. Ayan. So, ayan mga idols, tingnan nyo, aapawin na. So again, maraming salamat po sa mga nag-watching at ayan, paki-follow na lang at paki-share kung nagustuhan nyo ng video. So ito yung aking investment ngayon, fish pan. Ayan. So mahirap mag-manage ng fish pan mga idol kasi bukod sa magpapatrabaho ka na libo-libo yung gagastusin mo, magbibitaw ka pa ng sugpo, alimango, hipon. So talagang super laki yung gagastusin nyo mga idol bago kayo magkaroon ng fish pan or bago kayo mag-manage ng fish pan. So yun lang mga idol, maraming salamat sa pag-watching again. Paki-follow and share at kung nagustuhan mo ang aking video. Ayan, yan po yung fish pan mga idol sa dagat. Sa probinsya. Ayun, shoutout nga pala sa mga viewers ko dyan and shoutout sa mga OFW na nagtatrabaho sa malayong lugar para sa pamilya. So sa lahat mga OFWs, sana po ay mag-invest kayo habang kayo ay nandito pa tayo sa ibang bansa. So maraming salamat sa pag-watching ulit. Ayan, paki-follow and share. Bye-bye.